Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay araw ng Martes sa ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa ay nagpapaalaala at nag-aanyaya sa atin kung saan dapat nating paliwanagin ang ating ilaw sa pamamagitan ng mabuting gawa. Sa gawa, makikilala ang tunay na nagsisikap sumunod at maglingkod sa Diyos. Ang mabubuting gawa ay malinaw na pagpapakita ng ating liwanag. Sapagkat kung tunay na tayo ay nagmamalasakit at tumutulong sa kapwa, iyan ay napakagandang liwanag at inspirasyon na makapagbibigay pag-asa sa mga kapatid na nangangailangan. Di ba yan yung narinig natin mula sa unang pagbasa hango sa unang aklat ng mga hari? Isang balo, may isang anak, halos wala na silang pagkain. Kung meron man silang natitira, iyon ay para na lamang sa isang kain. At pagkatapos nun, wala na silang mailuluto pa at makakain at maaaring sila'y mamatay sa gutom. Pero nagpadala ang Diyos ng isang propeta, nagpunta sa kanilang tahanan at nakiusap, "Maaari mo ba akong bigyan ng tubig para ako'y makainom?" Para bang nagdadalawang isip itong balo. Ibibigay ko yung tubig. Halos wala na nga kaming tubig na maiinom. Sige po, kukuha ako ng tubig para sa inyo. Yun ang sabi ng balo. Pero nung paalis na siya, nagsabi pa itong propeta, "Maaari bang bigyan mo na rin ako ng tinapay upang makakain ako para may lakas ako sa aking paglalakbay?" At dito, hindi na napigil nung balo yung magsabi, "Kung meron man akong maaaring iluto na tinapay, sa totoo, iyon po ay para na lamang sa aming mag-ina upang makakain kami bago man lamang kami mamatay, sapagkat wala na pong natitira para sa amin. Pero kung nais nyo, iluluto ko ang tinapay at hahatiin natin sa ating tatlo." At dito nagsabi ang propeta, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi." At nangyari na pagkatapos ng pagluluto ng tinapay, napakain ang propeta at nakakain din ang mag-ina, sapagkat pinanghawakan ng propeta ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, "Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Hindi natin kayang tapatan ang pagiging mapagbigay ng Diyos. Ang Diyos na kinikilala natin ay Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng biyaya at pagpapala kahit nga hindi natin ito hinihingi. Tayo ang minsan nagdadalawang isip kung magbibigay ba o hindi. Pero katulad ng ipinapaalaala ng ating mga pagbasa ngayon, kung tunay na tayo ay nagsisikap makasunod at makapaglingkod sa Diyos, sisikapin nating tularan
ang kanyang halimbawa. Magbigay upang sa pamamagitan ng tunay at tapat na pagbibigay, magliwanag ang ating kabutihan sa kapwa at maging inspirasyon sa iba. Amen.